Ang kailangan po natin sa ngayon, healthy and democratic debate. So hindi po tayo pwedeng manahimik dahil napaka-importante po ng problema ang hinaharap natin. Hindi kami pwedeng manahimik sa issue ng pag-amyenda sa saligang batas. Ito ang sagot ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, sa wish ni Senator Nancy Binay na tumigil na ang House of Representatives sa umano'y parliamentary bullying. Ayon sa Senadora, naging matindi ang pag-atake ng Kamara sa Senado sa mga nakalipas na araw at tinawag niya itong parliamentary bullying. Nagkaroon ng tensyon sa relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso bunsod ng kontrobersyal na People's Initiative campaign. Lumawig ito dahil sa palitan ng sagot ng mga miyembro nito. Itinanggi naman ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez ang paratang sa mga kongresista. Wala namang bullying na nangyayari. I think what the Senate is seeing is that the House is more vocal when it comes to national issues. Para naman sa mga solon, dapat itaas na ang antas ng diskusyon matapos magsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at igiit na ang planong pag-amyenda sa saligang batas ay limitado lamang sa economic provisions nito. Kaakibat nito ang muling panawagan ng mga kongresista sa Senado na mabilis na ipasa ang Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Mahalin natin yung bansang Pilipinas. Bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin itong saligang batas. We're going through a more constructive process in the relationship between the House and the Senate. But syempre may mga komplikasyon po dyan dahil nga po kung syempre hindi rin mawawala na baka masyadong patagalin o masayang yung panahon. Para sa amin, we need to act now, all the time. Pagdating sa charter change, dahil napakakaunting oras ang natitira, it is ripe. Meaning to say, nandiyan ang problemang malaki, kailangan natin tugunan. Ripe for action. But number 2, we have to do it now. Why? Kasi bukas, dadating na ang budget, mauubusan na kami ng panahon. Samantala, wala na rin anilang dahilan para ipagpatuloy pa ang pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na People's Initiative campaign, lalo na't sinuspindi na ng Commission on Elections ang proceedings kaugnay ng kampanya. Absolutely. I follow the hearings for the 2 hearings that they've had. And wala po silang napatunayan na merong nakatanggap ng pera o di umano sa kapalit ng kanilang pirma. Siguro dapat doon nakafocus ang lahat ng mga energy, resources at kakayahan natin para masiguro natin na may pasakagad natin yung economic provisions sa saligang batas sa madaling panahon. In effect, I think we're shelving PI. That should be clear to them because that is the instruction of the President. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.